okay ang buhay ng anak ko kay Charlene. Sino mag-aalaga sa anak ni Charlene? Pareho tayong nawala ng anak. Pareho tayong nagluluksa. Alis na. Ako na lang ang pamilya mo. Bago kang manisi ng ibang tao, marap ka sa salamin, tignan mo yung sarili mo! Yung blood type pa ni Princess, A positive. It's actually very rare. Siguradong makakahanap tayo ng magbibigay ng dugo kay Princess. Posible ka match lang niya yung nanay niya. Sir Dado, kung sakaling magka-match kami, willing na willing po ako mag-donate ng dugo sa kanya. Para sa mga hindi pa po nakakaalam, nasa hospital ngayon si Princess. Kaya hingi din sana po kami ng tulong sa kung sino kayang magbigay. Oh, pasa-pasa. Buhay ni Princess ang pinag-uusapan natin dito. Para kay Princess to. Nurse, kitigin na si Princess! Sorry po Mali po kasi lang iniisip si Libby. Princess, huwag mo nang isipin yan. Sige, iwan ko muna kayo ng anak mo and don't hesitate to call me kung anong kailangan mo, ha? Kung mapigilan yung agos ng luha ko nung nakita ko yung sitwasyon ni Princess. And we were this close to having a daughter who is a criminal. Buti na lang nakatulong ako kahit paano mapabuti ang lagay ni Princess. Siguro, kung masamang damo talaga, matagal mamatay. Anong sabi mo? Actually, I said what I said, Ma. Sarili kong nanay kinakampihan yung kaaway ko. Ma, inagaw niya yung boyfriend ko. Nilaso niya yung utak ni Xavier para hiwalayan niya ako. And you think she deserves to die dahil inagaw niya yung boyfriend mo? Oh my God, Libby, kung ganyan nakalala yung isip mo, di deserve kang iwan ni Xavier. O baka naman niya yung rason kung bakit iniwan ka. Bakit hindi mo ako maintindihan? Ano bang hindi ko maiintindihan? Anak, sabihin mo sa akin para maintindihan kita. That girl is the reason why my heart is breaking. Pero bakit mas kinakampihan mo pa siya kesa sa akin na sarili mong anak? Hindi ko siya kinakampihan. Mali ka, kailangan kitang itama. Anak, munti ka na makapatay ng tao. Sana nga namatay na lang siya! Sana nga natuluyan na siya! Pero finally, wala na siya sa buhay namin ni Xavier for good! Libby, naririnig mo ba sarili mo? You're talking like a criminal! Of course you would know! Kasi criminal ka! Libby! This is not about me! This is about you! It has everything to do with you, Ma! Dahil sa'yo, nagkakaganito ako! Dahil sa'yo nasira yung childhood ko! Because you're not an ideal mother. At sana, hindi na lang ikaw yung naging nanay ko! Charlene, calm down. Libby, apologize to your mom. Tinampal niya ako! Hindi ko sinasadya! Na-surprise ako sa mga sinasabi mo! Why? Why? Libby! Totoo naman lahat ng mga sinasabi ko, Libby! Ikaw yung sumisira ng buhay ko! Kasi selfish ka! You never cared about me, Ma! My feelings! At sana hindi na lang ikaw yung mami ko! Libby! Hindi totoo yan! Wala! I don't care! I don't feel it! Bitawan niyo! Bitawan mo! Anak! are you okay? Libby! 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 Open the door! Libby, what are you doing? Anak, buksan mo Libby! na ito! Libby! Libby, please! Hey! Libby! Anak! Han, huli kayo susi. Libby! Sakita. Libby! Han! Han, yung bag ko! Han! Han, bilisan mo! Yeah. Let's go. Xavier! Xavier! Uy! Pinasaktan mo lang ang sarili mo. Xavier, tama siya. Ano pa, wala tayong magagawa. Nangyari na dapat mangyari.
Ilang beses ko na ito sinabi kay Libby. Na walang kinalaman dito si Princess. Nakawa naman yung pinagdadaanan namin. Sa pagitan lang namin dalawa yun. Baka naghahanap lang ng masisisi yung dating jowa mo. Kuya Pasoy, kausapin mo ulit yung kaibigan mo. Gusto ko makausap si Libby. Cyber, hindi ba tayo pwedeng basta tawag lang ng tawag? Ano bang nilulusot lang natin yun? Kung bawal dito ang cellphone pa rin, di ba? Pati baka maputukan tayo, mahuli tayo. Alam mo yung kaibigan kong jail guard, yun ang mahuli. Oo nga. Baka lalo mo lang palalain ang sitwasyon pag kinausap mo si Libby ng ganyan ang nararamdaman mo. Ahupain mo muna ang nararamdaman mo, Xavier. Ang mahalaga ngayon, umayos na ang sitwasyon ni Princess. Ha? Amen. Saan ka galing? Kahit ngayon ka lang. Kailangan ko bang sabihin sa'yo lahat ng ginagawa ko? At nananay-nanayan ka rin ba sa akin gaya ng ginagawa mo kay Libby? Parang ayoko yung tono mo, Leilani. May pinuntahan lang akong kaibigan. Sa dami ng pinagdadaanan ko ngayon, para bang gusto kong may iba naman akong gawin. At sa nangyayari kay Xavier, parang gusto kong lumayo muna. Sana sinabi mo sa akin, nag-girls night tayo, nakapag-relax ka. Naiintindihan kita, Leilani. Kakalabas mo lang sa kulungan, sinalubong ka agad ng problema nang makulong si Xavier. Look, Leilani, pinagdaanan ko na yan. Naiintindihan kita. Nung nakalabas din ako sa kulungan, nabigla din ako sa takbo ng buhay sa labas. Kaya kung may nakakaintindi sa'yo, ako yun.